Alhamdulillahi hamidan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musralin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papuring maraming ulit, mabuti at pinagpala. Ayon sa nais at kaluguran ng ating Rab, lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Pagpapala at kapayapaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakadakila sa lahat ng mga propeta at mga sugo. Sa kanyang pamilya at lahat ng kasamahan. O aking Rab, palawakin mo ang aking dibdib, padaliin mo ang aking gawain, at alisin mo ang tali sa aking dila upang maunawaan nila ang aking sinasabi. Pagkatapos nito, ang kapayapaan, awa, at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumainyo. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hayaan niyo ako magbahagi ng munting paalala, unang-una sa aking sarili at maging sa inyo na rin. Ito ay ang mag-ingat at magbaon ka sapagkat kasama mo lagi ang mga anghel na tagalista ng iyong talaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang papuri ay tanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rab na nagtataglay ng ganap ng kaalaman, karunungan at kapangyarihan. Kanyang nalalaman ang lihim at lantad, ang nakaraan at ang darating, ang nasa puso at ang hindi natin alam tungkol sa ating sarili. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugo, ang huwaran ng kabanalan at pag-iingat sa bawat salita at kilos. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa bawat oras, sa bawat paghinga at sa bawat kilos ng isang tao, mayroong dalawang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi humihinto kahit isang segundo sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Tahimik sila, hindi natin naririnig, hindi natin nakikita, ngunit sila ay naroroon at palaging naroroon. Sa tabi mo, sa likod mo, at sa bawat paglalakad mo, pag-upo, pagtulog, at pag-iisa. At sila ang mga malaikat, ang mga anghel na tagalista sa bawat salita, bawat gawa, bawat lihim na kumikilos sa puso ng isang lingkod. Mga gawaing ginagawa natin na walang ibang nakakakita, iyon ay nakikita nila. Mga salitang binibitawan natin ang hindi iniisip, ito ay sinusulat nila. Mga pintig ng puso natin na minsan mabuti, minsan puno ng pag-aalinlangan, saksi sila. At sa lahat ng kilos natin, lagi silang nakahanda sa paglilista. At hindi kailanman sila nagkakamali, hindi sila napapagod, hindi sila natutulog. At ngayong araw na ito, narito ang tanong na hindi natin may iwasan. Ano ang sinusulat nila tungkol sa atin? Mga pahina bang puno ng kabutihan o mga pahinang may tinta ng pagsuway, paglimot at pagwawalang bahala? Kung bibilangin kaya natin ang laman ng ating talaan ngayon oras na ito, mas marami kaya ang mabubuting gawa o ang mga pagkakasala na inaakala nating maliit, ngunit malinaw nilang naitatala o naililista. Kapag sinimulan nating magnilay sa katotohanan, may dalawang nilalang na inatasan si Allah subhanahu wa ta'ala
upang bantayan ang bawat sandali ng ating buhay. Biglang nagiging mabigat ang bawat salita at nagiging makulugan ang bawat kilos. Dahil sa dulo, hindi tayo magbibigay ng sariling pagsusuri. Hindi magiging batayan kung ano ang pakiramdam natin tungkol sa ating sarili. Dahil sa dulo, hindi tayo ang magbibigay ng sariling pagsusuri. Hindi magiging batayan kung ano ang pakiramdam natin tungkol sa ating sarili. Kundi ang batayan ay kung ano ang nasa talaan natin. At ang talaang iyon ay sinusulat nila sa mismong sandaling ito. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, walang anumang salita ang binibigkas ng tao maliban na may isang tagabantay sa tabi niya na laging handang magsulat. Surah Kaf, verse 18. Ito ang katotohanan ng hindi natin nababago. Hindi natin matasakasan at hindi natin mapipigil. Sa ating kanan, ang anghel na tagasulat ng mga kabutihan. Sa ating kaliwa, ang anghel na tagasulat ng mga kasalanan. Hindi sila natutulog, hindi sila napagod, at hindi rin sila pumapalya. Kaya sinabi natin, mag-ingat ka at magbaon ka. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hindi nakikita ng tao ay nakikita ng anghel. Mga kapatid, marami tayong ginagawa na walang nakakakita. Katulad ng pag-aaral natin sa online, pag-aayos, pag-organize ng mga lectures, mga schedules, pag-i-edit para sa dahwa, o ang pag-iwas sa kasalanan kahit walang tao, ang pag-delete ng haram na content bago pa makita ng iba, ang pagtulong sa magulang sa oras na walang nakatingin. Lahat ng ito walang papuri ng tao, walang palakpak, walang kamera, walang likes, ngunit sa panulat ng anghel, hindi ito nawawala. Hindi ito nalilimutan at hindi rin ito nasasayang sa bawat pagpigil sa sarili, sa bawat mabuting hangad at sa bawat pagod na hindi napansin may nagsusulat. At maging ang mga lihim na kasalanan, ang paninira sa kapwa, galit at inggit sa puso, pagmumura, pagtingin sa bawal, pagkalimot sa sala, lahat ay nakatala. Kahit walang nakakarinig, kahit walang nakakakita, walang nagtatago sa talaan ng Allah. Walang lihim na nakakatakas sa kanilang mga mata, at sa bawat tinta na bumabagsak sa talaan, may bigat ito sa ating puso. Minsan hindi natin nararamdaman sa ngayon. Ngunit darating ang sandali ng ating nararamdaman, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at ilalagay ang talaan ng gawain ng bawat isa sa kanyang kanan, kamay o sa kaliwa. At makikita mo ang mga makasasalanan na mga ngamba sa anuman na niloloob nito dahil sa kanilang mga nagawang pagkakasala. At kanilang sasabihin habang ito ay nakikita nila, kapighatian para sa amin. Anong uri ng talaan ito na walang anumang kinaligtaan na kahit na maliit mula sa aming mga nagawa. Gayon din ang mga malalaki, kundi naitalang lahat. At matatagpuan nila na ang lahat ng nagawa nila rito sa daigdig ay ihaharap sa kanila roon. At walang sino man ang dadayain ng iyong Rab na tagapaglikha ng kahit na katiting. Sa Surah Al-Kahf, verse 49. Ang takot nila hindi dahil hindi nila kilala ang laman ng talaan, kundi dahil alam nilang walang nalaktawan, walang nakalimutan, bawat maliit na salita, bawat lihim ng pag-iisip, bawat kilos na hindi nais makita ng tao, lahat ay may patunay na hindi mawawala. Gayunpaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa lawak ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon isang napakagandang kautusan na siya mismo ang nagbigay sa mga anghel na nagtala
ng ating mga gawa. Na kapag ang tao ay nagkasala, hindi agad nila ito sinusulat. Isipin nyo yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi tayo agad hinuhusgahan. Kahit na tayo mismo, minsan mabilis maghusga sa sarili. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng palugit, ng oras, ng pagkakataon para magsisi, para bumalik sa Kanya, para magbago at para magtauba. At kapag nagsisi tayo agad ng buong puso, hindi ito itinatala. Para bang hindi nangyari. Para bang ang pahina ay hindi nadumihan. Ngunit ganito kabait at kabuti si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At kung minsan totoo, napapagod ang puso, nadadala ng damdamin, natatalo ng kahinaan, ngunit kung sa sandaling iyon, sa oras din na iyon, ikaw ay nagsisisi agad ng buong puso at mabilis tayong bumabalik at humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng tauba at humiling ng kapatawaran ng ikhlas at may sinseridad sa puso. Ang masasamang gawa ay maaaring hindi lamang mabura, kundi mapalitan pa ng kabutihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganito kalawak, ganito kalaki, ganito kalalim ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mabilis magtauba at humingi ng kapatawaran. Kaya naman mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hindi niya ito nilikha upang tuluyang masira. Nilikha niya ito na nagkakamali, pero nilikha rin niya ang tauba bilang daan pabalik. At ang pintuan ng tauba, hindi niya sinasarado maliban na lang kung dumating ang huling sandali ng ating buhay. Kaya huwag niyong hayaan na ang isang pagkakamali ay pumigil sa inyong paglalakbay kay Allah subhanahu wa ta'ala upang huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong magtabingi ng tingin sa sarili niyo dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang Ar-Rahman, ang Ar-Rahim, at hindi kailanman napapagod na tanggapin ang pagsisisi ng kanyang mga lingkod. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah sa mga anghel, kung gumawa ang aking alipin ng masamang gawa, huwag niyo muna itong isulat, baka siya ay magsisi. Ngunit kung hindi siya magsisi, sa kanyo isulat bilang isang kasalanan. Sa hadith, Qudsi, Bukhari, and Muslim. Ito ang malinaw na dalil na may delay sa pagsusulat ng kasalanan upang bigyan tayo ng pagkakataong magsisi. Na ang masasamang gawa ay napapalitan ng kabutihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Al-Furqan verse 70, maliban sa mga nagsisisi, naniniwala at gumagawa ng mabubuting gawa, para sa kanila ay papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga masasamang gawa ng kabutihan. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad, ang napakamaawain. Ito ang isa sa pinakamalalim na talaata sa Quran tungkol sa tauba. Hindi lamang pinapatawad ang kasalanan, pinapalitan pa ng kabutihan. Si Allah ay nalulugod sa isang nagsisising alipin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ay higit na masaya sa pagsisisi ng kanyang alipin kaysa sa isang taong nakakakita sa nawawala niyang kamelyo sa gitna ng disyerto. Hadith Muslim. Isipin natin yun. Higit pa sa tuwa ng isang taong muntika ng mamatay sa gitna ng disyerto dahil nawalan ng kamelyo, pero may himalang naligtas. Ganito at higit pa doon kaligaya si Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay bumabalik o kapag tayo bumabalik. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Zumar verse 53, o aking mga alipin na lumampas sa hangganan laban sa kanilang mga sarili,
Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ni Allah. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Ito ang pinakadiretsyong paanyaya sa Quran. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung minsan natatalo tayo ng pag-iisa, hindi maiiwasan makagawa ng kasalanan. Lalo na sa harap ng screen ng phone natin, isang scroll lang, lahat nakikita. Lahat ay naririnig. Pero kung may pagkakataong madulas ka, bumalik ka agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may nagawa kang lihim na kasalanan, iiyak mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa sarili mo o sa ibang tao. Kung bigla kang nanghina, bumangon ka agad dahil mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala nang higit pa sa inaakala mo. Hindi niya tinitingnan kung gaano karami ang pagkadapa mo. Bagkos tinitingnan niya kung gaano kabilis kang bumalik. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kagaya ng nabanggit natin sa aking tinalakay na paksa ay magbaon ka sapagkat kasama mo lagi ang mga tagalista ng iyong talaan, mga gawaing dapat baunin ng mga mananampalataya. Una, ang magkaroon ng ikhlas na niya o intensyon sa lahat ng gawain. Ang gawain walang intensyon ay walang saysay. Kahit gaano pa ito kaganda sa paningin ng tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina amalo biniyat, ang mga gawa ay nasusukat ayon sa layunin. Sahih al-Bukhari. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa dami ng ginagawa nyo, sa dami ng ginagawa natin, mapa-editing, live streaming, pag-organize ng mga lectures, pag-aaral online o sa anumang madrasa, pag-aayos ng poster, pag-iingat ng recordings sa dahwa. Kung hindi babantayan ang intensyon, madaling napapalitan ang sinseridad ng pagod, ng pressure o paghahangad ng papuri. Kaya mag-ingat tayo. Kaya bago ka mag-click ng camera, bago ka mag-start ng live stream, bago ka mag-edit o bago ka mag-aral, sabihin sa puso, Ya Allah, ang lahat ng ito po ay para sa iyo. Pangalawa, ang proteksyonan ang dila. Napakaraming kasalanan na nagmumula sa salita. At sa panahon natin, pati sa chat, sa comment, sa caption, at sa private message, at si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa banal na Quran, walang salitang binibigkas ang tao kundi may nakaabang na anghel na nakasulat dito. Sa Surah Kahf verse 18, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya napakahalaga ng bantayan ng dila dahil minsan isang biro lang natin pero nagtatala ito ng kasalanan. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang ngalagaan ang kanyang dila at kanyang puri, siya nakapangako sa kanya ang paraiso, inshallah. Sahih al-Bukhari, naway papasukin tayo doon, inshallah, Allahumma amin. Kung kaya gamitin ang ating mga dila para sa dikhir, pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa dua at sa mga bubuting payo at salita ng ating mga kapwa, sa ating mga kapwa. At ang pangatlo, ang pagpapanatili ng sala. Ito ang pinakamalaking dapat baunin natin sapagkat ito rin ang unang sinusuri sa araw ng paghukom. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unang tatanungin sa isang alipin sa araw ng paghukom ay ang sala at Tirmidhi. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, tunay na ang sala ay itinakda sa mga mananampalataya sa takdang oras. Sa Surah An-Nisa, chapter 3, verse 103. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag hayaan ang modules, ang Zoom class, ang editing, deadlines, at pagod na lamunin ang pinakamalagang gawain sa inyong talaan. Ang sala ang nag-aayos ng puso.
Ang sala ang unang itatanong sa araw ng paghukom. Ang sala ang nagbibigay ng liwanag. Ang sala ang magtatanggol sa iyo sa araw ng pagbangon. Kaya wag na wag mong hahayaan na hindi may sulat ng mga anghel sa iyong talaan ang sala. At ang pang-apat na baunin natin, iwasan ang haram na gawain lalo sa social media. Isang tingin lang sa screen, isang click, isang scroll, at ang talaan natin ay maaaring masira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, huwag kang sumunod sa anumang wala kang kaalaman, sapagkat ang pandinig, paningin at puso, lahat ay pananagutin. Sa Surah Al-Isra, verse 36. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang social media ay hindi neutral. Kung hindi ka mag-iingat, ikaw ang magiging biktima. Kung alam mong may weakness ka sa mga content na nakikita mo, i-mute or i-block mo, i-unfollow mo, or i-delete mo yung applications, or mag-set ka ng yung limit. Yung limit sa paggagamit, inshallah. Hindi ito pag-iwas sa mundo. Ito ay proteksyon, pagprotekta sa iyong talaan. Maging maingat sa bawat gawain sapagkat laging nakabantay ang mga anghel na naglilista ng gawain. At ang panglimang baon, ang paggawa ng regular o palagiang mga kabutihan. Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan na may audience. Hindi kailangan i-post. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala ay consistent kahit maliit sa Muslim. Ano po yung consistent? Yung palagi ang ginagawa. Inshallah. Isang subhanallah, isang pag-share ng beneficial Islamic reminders, isang paalala sa kapatid kagaya ng ginagawa nating pagpapaalalahanan sa bawat isa. Hindi kailangan madami. Ang mahalaga ay consistent o tuloy-tuloy tayo sa ginagawa nating kabutihan. Sa paningin ng tao, ito ay maliit. Pero sa talaan mo at para kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring ito ang magpabigat ng iyong timbangan. Kaya huwag tayo magsawa at mapagod sa ginagawa natin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat naililista ang lahat ng mga ito ng mga anghel sa ating talaan. Ayusin lamang natin ang ating intensyon na ang lahat na ito ay para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuling baon na kailangan nating baunin ang paggawa ng lihim na pagsamba or ibada. Yung ikaw lamang at si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa paggawa mo ng kabutihan, sapagkat isa ito sa pinakamalakas na baon. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang taong nagbigay ng kawang gawa ng palihim hanggang sa hindi alam ng kanyang kaliwang kamay, ang binibigay ng kanyang kanang kamay, Sahih Bukhari al-Muslim. Sa panahon ngayon, lahat ay ipinapakita na. Tandaan, ang lihim na pagsamba, ang tunay na yaman ng puso. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ay gawin nating habit ang magkaroon ng si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Mga lihim na dua sa araw-araw, lihim na charity, lihim na tahajjud, lihim na dikir habang naglalakad o naghuhugas ng plato, lihim na pag-iyak sa sujud. Ito ang mga gawaing magbigat sa timbangan dahil walang halong pagpapakitang tao. Ito ay puro lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung tatanungin natin ngayon ang ating mga sarili, sa mismong sandaling ito, hawak mo ang iyong talaan. Ang talaang araw-araw sinusulatan ng mga anghel na naglilista. Ano kaya ang laman nito? May mga gabi bang puno ng dikir kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mga gabing ang puso mo ay kumakapit kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit pagod ka o kahit luhaan, o mga gabing puno ng paghingi ng tawad.
O baka may mga gabing puno ng pagod, pagkukulang, pagka-delay o pagpaliban sa sala, o pag-scroll lamang sa social media hanggang hindi mo namamalayan dumaan na ang oras. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hindi ito tanong para takutin ka or i-judge ka. Ito ay tanong para gisingin ka at ikaw mismo ang makakasagot sa sarili mo. Kung iisa-isahin mo ang page ng iyong talaan ngayon, may mga page kaya dito na puno ng kabutihan? Kahit simple lang, kahit isang pahina, isang subhanallah, kahit isang pag-iwas sa kasalanan, isang tahimik na pagsusuporta sa dahwa, o may mga page na puno ng mga bagay na sana ay hindi mo na muling ginawa. Mga bagay na ngayon ay pinagsisisihan mo na. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, lahat tayo may ganitong pahina sa ating mga talaan. Pero alam mo, ang magaan at mabigat sa timbangan ni Allah subhanahu wa ta'ala, depende sa kung paano mo gustong isulat ng mga anghel ang susunod na pahina, sapagkat hindi pa huli ang lahat. Ang aklat ay bukas pa, ang puso mo ay humihinga pa, ang oras mo ay gumagalaw pa, at ang panulat ng anghel ay naghihintay kung ano ang susunod mong pipiliin. Naghihintay kung ano ang isusulat sa araw na ito, kabutihan ba o muling pagkukulang at pagkakasala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat segundo ay bagong pahina. Ang bawat astaghfirullah, ang bagong simula. Ang bawat sujud ay bagong kabanata. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating buhay ay maikli lamang. Ngunit ang talaang isinsulat ng mga anghel ay mananatili panghabang buhay. Kaya't maging maingat sa bawat salita, maging maingat sa bawat kilos, maging maingat sa bawat pagpili at huwag kalimutan ang magbaon ng kabutihan, mag-ipon ng hasanat, maghanda sa araw na walang makakataka sa araw ng ibibigay sa iyo ang iyong talaan sa araw ng paghukom. Naway gawin at ibilang tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na kabilang sa mga babatiin niya na tatanggapin ninyo ang inyong aklat mula sa inyong kanang kamay. Kaya bago ko matapos ang aking paalalang ito, sabihin natin sa ating mga sarili, Ya Allah, ayokong masayang ang pahina ko. Ya Allah, nais ko pong mapuno ito ng kabutihan. Ya Allah, tulungan mo akong isulat ang pinakamagandang version ng buhay ko sa talaan ko. At tandaan natin, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hindi sinusukat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dami ng ginagawa mo, kundi sinusukat niya kung gaano ito ka-ikhlas sa iyong puso at kung gaano ka nagsisikap na maging mas mabuti kaysa kahapon. Naway, sa pakikinig natin ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ay may aral tayong matutunan at naway ito'y ating maisabuhay. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Allahumma ya Ghaffar, ya Rahim, o Allah, linisin mo ang aming mga puso at ang aming talaan, ilayo mo kami sa mga gawaing makakasama sa amin sa araw ng paghukom. Itanim mo sa aming mga puso ang takot sa iyo, pag-asa sa iyo at pag-ibig sa iyo. O Allah, gawin mo kaming kabilang sa mga taong ang aklat ay puno ng kabutihan, puno ng pagsamba, puno ng lihim ng gawa na ikaw lamang ang nakakaalam. O Allah, huwag mo kaming hayaang lumisan sa mundo ng marami ang aming talaan, bagkus gawin mo kaming kabilang sa mga sasabihin, tanggapin mo ang iyong aklat sa iyong kanang kamay. Allahumma amin. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito ko na po tatapusin ang aking paalala. Ito ay paalala mula sa aking sarili
at maging sa inyo na rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.